awitin. Para wag na kayong maligalig, wag na kayong malikot, hindi naman kailangan tatayo-tayo kung saan kayo nanggagaling. Diba? Maupo na maayos. Okay, so let's go to the most important part of our preaching or worship this morning. Tumayo tayo lahat, tumayo kayo lahat. At buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Dito tayo sa Ephesians chapter 5. This is the part 2 of our preaching last Sunday about commit your time to God. Amen? Commit your time to God. Now, mamaya explain ko po sa inyo yan. Let's go to Ephesians chapter number 15. Chapter number 5, verse number 15. Hanggang marating natin yung verse number 17. Yung mga walang mga Bibles, siguro sa susunod, paano ito? Don, i-ano mo yung maglagay ka ng dyan, para yung kung ano yung binabasa ko, maano nila, makita nila, mabasa nila dito sa screen natin, yung mga walang mga Bibles. So, gagawa natin ng paraan yan. Okay, so nandyan na kayo mga kapatid. Ephesians chapter 5, verse number 15, 16, and 17. Okay, maganda po yan. Okay, wala na pong malikot, wala na pong maligalig, para hindi tayo makaistorbo. Ako na lang magbabasa. Verse number 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Napansin niyo yung sinabi ng Biblia na redeeming the time because the days are evil. Now, babalikan, re-review natin sandali mamaya yan. Tayo muna may manalangin. Everybody bow your heads please and let us, close your eyes and let us pray. Dakilan naming Diyos na mapagpal, makapangyarihan po sa lahat. Thank you, O God, for our first time visitors. Please save them and they will be obedient in water baptism and also the presence of your people. Thank you so much, O God, and most of all, your presence. Please, give me wisdom as I preach your words, O God. Ganun din po sa mga anak ninyo na makikinig at bigyan niyo po ng pusong mapagpakumbaba ang bawat isa, Panginoon. At patawad po sa aming mga kasalanan. Linisan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Huwag niyong payagan, O Diyos, ang dyablo na makikialam, iisturbuhin kami, malahin kami, Panginoon, sawayin niyo po siya. And give us revival, O God. In Jesus' name, amen. All right, you may be seated. You may be seated. All right, so nice ko lang sabihin sa inyo, muli, yung pong tema ng ating mensahe ngayong umaga. Anong pinag-uusapan natin ngayon dito mga kapatid? Commit your time to God. Amen? Commit your time to God. Now, the word commit or commitment is an agreement. Nakikinig tayo? The word commitment or commitment is an agreement. Kasunduan. Agreement is a word that you put into action deliberately. Nakikinig tayo? It's a word that you put into action deliberately. Anong ibig sabihin ng deliberately, mga kapatid? Yung ginagawa mo yan sadya, ginagawa mo yan na meron kang tinatawag na awareness. Ginagawa mo yan consciously. Ginagawa mo yan intentionally. Nakikinig tayo? Ginagawa mo yan knowingly, purposely, willingly, and carefully. Nakikinig tayo? So, commit or commitment is an agreement that you put into action deliberately. And in every agreement, have always a trust issue na tinatawag. Amen? Amen. So ano ang nakapaloob pag may kasunduan? Trust.
Nakikinig? Now, this time, ang pinag-uusapan natin is to commit your time to God. Amen? Commit that time, your time, the time, yung oras. Because the word time, it means season. Nakikinig tayo? Season. The word time means season. Kung sa Tagalog po yan ay panahon. Okay? Naunawan niyo mga kapatid? Because the etymology of the word season, it means brought to a desired state. So pag sinabi mong season, hindi yung Pangasinan na pinupunta na nadadaanan natin, season Pangasinan. Hindi yun season, panahon. Yan. So alam nyo ba, sabi ng Bible mga kapatid, in Ecclesiastes chapter 3 verse number 1, to everything there is a season. To everything there is a season. Sa lahat ng bagay ay may tamang panahon. Nakikinig tayo? Sa lahat ng bagay ay may tamang panahon. Makinig. Pagka ang isang bagay na ilagay mo sa maling panahon, it's useless. Bakit? Sapagkat sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, mga kapatid, ay may tamang panahon. Sabi nga ng Biblia, may panahon para ipanganak. Nakuha niyo mga kapatid? May panahon para mamatay. May panahon para umiyak, may panahon para tumawa, everything. To everything, there is a season. Kaya makita nyo, bakit tayo nagiging napupunta sa nakakasagupa mga kapatid ng problema o nakakaranas ng problema sapagkat pagka ang isang bagay na ilagay sa maling panahon. Come on, unawain nyo itong sinasabi ko. Amen? Pag yung isang bagay na ilagay mo sa maling panahon, delikado yun. Problema ang tawag doon. Amen? Kaya ano ngayon ang sinasabi ng Bible dito sa text natin? Redeeming the time because the days are evil. Nakikinig? Redeeming the time because the days are evil. And let us now again understand the word redeem or redeeming. Amen? Now, pag sinabi natin redeeming, to buy up. To buy up. It means to buy freely or extensively. Ibig sabihin mga kapatid, habang ang isang pagkakataon ay nandiyan na, ibinibigay na sa'yo, kunin mo na. Sapagkat paglipas niyan, baka hindi na ibinibigay sa'yo. Ibinibigay na yan sa iba. Do you understand me? Amen? Tingnan niyo yung verse. Ano sabi niya? Redeeming the time. What next? Anong kasunod? Come on, anong kasunod? Because the days are evil. Kaya nga mga kapatid, ito, ang ibig sabihin niyang ganito, habang malakas ka pa, nakakapunta ka pa sa simbahan, gawin mo na yan, samantalahin mo na yan. Sapagkat isang araw, hindi ka na malakas. Nakikinig tayo mga kapatid? Habang nakakatayo ka pa, habang naiuunat mo pa yung mga kamay mo, yung mga paa mo, kapatid, may lakas ka pa at may chance ka pa because the word redeeming the time is an opportunity. Opportunity is not forever. Nakikinig? Amen. Ang oportunidad ay hindi habang panahon yan sapagkat nagbabago ang panahon. Kaya anong sabi ng Panginoon? Buy up. Buy up. Amen? Buy up, it means rescue. Buy up, that is to ransom. Ransom. Ibig sabihin, mga kapatid, tubusin mo. Sapagkat isang araw, hindi mo na yan kayang tubusin. Amen? I-rescue mo. Sapagkat isang araw, hindi mo na yan ma-rescue. Hindi mo na yan makukuha. Nakikinig tayo mga kapatid, sapagkat ngayon magandang panahon, pero ang kasunod, hindi mo sigurado kung maganda pang panahon.
Ngayon, malakas ka pa mga kapatid. Pero ang kasunod, hindi mo sigurado kung malakas ka pa. Nagkakaunawaan tayo mga kapatid. You need to understand this message of God and consider carefully itong mensaheng ito sapagkat sabi ko sa inyo, una na punto na ibinigay ko sa inyo. What's the first point na ibinigay ko sa inyo? If you are going to commit your time to God, number one point, it is not a waste of time. Do you remember that? Amen? Kung ipagkakatiwala mo yung panahon sa Diyos, mga kapatid, hindi yan nagsasayang ng panahon. Okay, pakinggan nyo na maigi. Like for example, kayo ay nagbigay ng pagkakataon na pumunta sa bahay-sambahan ngayong linggo ng umaga. You know what you are doing mga kapatid? You are not wasting your time. Hindi, ang ibig sabihin niyan kapatid, hindi ka nagsasayang ng panahon. Isipin nyo, linggo, anak ka ng Diyos, Kristiyano ka. Pero nasaan kayo? Yung iba, katulad nung panagbenga, marami sa inyo wala, nandoon kayo. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? Nandoon kayo, yun, namamasyal kayo doon, kung nag-iikot-ikot din kayo doon. Kapatid, hindi po ganun ang Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano ay mahalaga sa atin yung first Sunday of the week, may specific na kasunduan natin sa Diyos kung saan tayo mag-gather, kung saan tayo mag-assemble, kapatid, for worship gathering, for worship assembly. Nakikinig? Meron tayong lugar na pupuntahan linggo ng umaga, linggo ng hapon, kapatid. Bakit? Sapagkat ayaw nating masayang ang panahon. Amen. Commit your time to God, because if you are going to commit your time to God, it is not a waste of time. Ibig sabihin mga kapatid, kung hindi mo ipagkakatiwala yung oras mo sa Diyos, kapatid, it is a waste of time. I-reverse mo lang yon mga kapatid. Nakikinig? Number 2 point, para mabilis tayo. Number 2, commit your time to Jesus. Commit your time to the Lord, because number 1, anong number 1? It is not a waste of time. Amen? Kapatid, sayang, marami tayong sinasayang na panahon. Nakikinig, amen? Number 2, unawain niyo itong punto na ito. Very simple. Commit your time to God, because number 2, time is not yours. Nakikinig kayo mga kapatid? Time is not ours. Kapatid, makinig kayo na maigi. Pag-aari mo ba ang oras? Sino dito nagsasabi, Pastor, akin ang oras, sa akin ang oras ko? I don't believe you. I don't agree with you. Time is not ours. Come on, amen. Ang oras, kapatid, kahit panahon, hindi atin ito. Nakikinig tayo mga kapatid. Time is not yours. Time is not me. It's not mine. Time is not ours. Tanggapin natin hindi mga kapatid, ang oras at ang panahon ay hindi mo pag-aari, hindi ko yan pag-aari. Kaya anong sabi ng Biblia? And as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. And as it is appointed, it means time. Nakikinig tayo mga kapatid? Time. Darating sa bawat isa sa atin mga kapatid, mamamatay ka, mamamatay ako. Pag kumatok si Mr. Kamatayan, hindi mo pwedeng hindi tugunin sapagkat ayaw sa gusto mo. Pag kumatok sa iyo ang kamatayan, yan na talaga ang time mo. Sabi nga natin mga kapatid, pag oras mo. Tama? Because the truth is mga kapatid, ang oras at ang panahon, hindi natin ito pag-aari. Walang nagmamay-ari dyan except God. Amen? Except God. Now, sasabihin ko sa inyo yung great truth dito na napakaganda. Bakit kinakailangan i-commit yung ating oras at panahon sa Diyos?
Una, kapatid, hindi ka nagsasayang ng Diyos, ay nagsasayang ng panahon. Pangalawa, bakit kinakailangan i-commit yung ating time, kapatid, ang oras sa Diyos? Because, mga kapatid, time is not ours. Makinig kayo. What is time? Season. Nakikinig kayo? Napakinggan nyo. Pakinggan nyo to. Ang ganda nito. Itong sasabihin ko sa inyo mamaya. Makinig kayo. Time means season. Time is circulating. Alam nyo ba, ang oras ay umiikot lang yan? But season is changing. Do you understand? Amen? Time is circulating, but season is changing. Kaya nga napakalaga, mga kapatid, hindi mo mapigilan yan. Ang ikot ng oras ay tuloy-tuloy yan, hindi mo pwedeng pigilan yan. Ang pagbabago ng panahon ay tuloy-tuloy yan, hindi mo pwedeng baguhin yan. Pero ang napakaganda, kaya nga ini-encourage ko kayo ngayong umaga na i-commit natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos, kapatid, ang oras natin na binibigay ng Diyos, mga kapatid, because God can control time. You cannot control time, but God can control time. You cannot change, you cannot stop season, but God can stop season. Naunawa natin yan, mga kapatid. Hindi mo kayang pigilin, kapatid, yung ikot ng oras, pero ang Diyos kaya niyang pigilin at tigilin ang ikot ng oras. Hindi mo kayang baguhin, kapatid, ang panahon, pero kayang baguhin ang panahon. Kaya nga ini-encourage ko kayo, kapatid, na i-commit natin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang panahon, unang-una, kapatid, para hindi masayang ang mga panahon na binibigyan natin ng Diyos sa atin. Pangalawa, sapagkat hindi mo pag-aari ang panahon. Nakikinig kayo? Hindi mo yan pag-aari, maniwala kayo sa akin. Kaya ngayon, anong magandang maunawaan natin ngayon? Use time wisely. Nagkakaintindihan tayo? Use time wisely. Sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. Kapatid, habang may opportunity ka na gamitin ng Diyos, magpagamit ka sa Panginoon. Amen. Paano natin gagamitin, kapatid, yung time wisely? Paano natin gagamitin? Una, ito sasabihin ko sa inyo, unawain muna natin yung yung verse na text natin. Ano sabi niya? Redeeming the time because the days are evil. Anong ibig sabihin ng evil? Hurtful. Nakikinig? Degeneracy. Ibig sabihin, masama. Calamitous. Mapanganib. Ill. Mapinsala. Disease. May sira. Kapatid, hindi nyo ba alam? Ngayon, hindi ka nasasaktan. Hindi mo alam, bukas nasasaktan ka na. Nakikinig? Amen? Ngayon, kapatid, nakakangiti ka, pero bukas baka nakabusangot ka na. Ngayon, kapatid, wala kang karamdam, pero bukas baka may karamdaman ka na. Ngayon, masigla ka, pero bukas hindi mo alam, mahina ka na pala. Ngayon, mga kapatid, nung isang araw lang, dyan lang sa may harapan ng Pinesville, may nagbanggaan dyan, motor at saka pick-up. Yung pick-up nasa ilalim, yung motor nasa ilalim ng pick-up. Naunawan niyo, mga kapatid? Ang panahon, ang pangyayari, hindi mo kontrolado. Diyos ang may kontrol lahat yan. Amen? Ang panahon, kapatid, yung time, anong meron doon sa time? Season. And season is changing. Habang umiikot, mga kapatid, ang panahon, pero ang nakapaloob sa panahon na yan, kapatid, nagbabago, pabago, hindi mo maintindihan. Nang tignan natin dito sa pahayag ni King Solomon. Ano sabi ni King Solomon? Tingnan nyo, Ecclesiastes, kung masusundan nyo ako, Ecclesiastes chapter 1 verse number 5. The sun also ariseth
and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose. Sabi niya, yung araw, ayan, sumisikat yung araw. Mamaya makikita mo, lumulubog na yung araw. Tama? Nakikinig kayo? Nakikinig tayo? The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Into the place where whence the rivers come, thither they return again. Makita nyo, ginamit ng Bible dito, yung pagsikat ng araw. Pagka ang araw sumikat, sigurado lulubog yan. Nakikinig tayo? Amen! O pag yung hangin lumabas doon sa north, saan papunta yan? Sa south yan. Amen? Yung agos ng tubig, kapatid, sa ilog, paulit-ulit yan, papuntang dagat, babalik ulit yan. All things, sabi ni King Solomon, all things are full of labor. Man cannot utter it. Punong-puno tayo ng pagpapagal na halos ang ating mga pinagpapagalan. Sabi ng Biblia, hindi rin natin maunawaan. The eye is not satisfied. Nakikinig tayo? Kaya makita niyo yung ating mga mata, gusto ko to, walang satisfaction pag may nakita tayo. Anong sinasabi natin? Gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Gusto ko mamasyal dito, gusto ko mamasyal dito. Gusto ko sa Boracay, gusto ko sa kung saan mga magagandang beach diyan. Gusto ko. Anong sabi ng King Solomon dito? All things are full of labor, man cannot utter it. The eye is not satisfied with the seeing, nor the ear filled with hearing. Kapatid, alam nyo ba na nakakapagod ang buhay na walang Diyos? I tell you, kapatid, nakakapagod ang buhay na walang Diyos. Nakikinig tayo? Oo, sabi man natin, pastor, alam mo naman, magpapakasaya lang ako. Makinig kayo na maigi. Alam mo kasi, pag wala kang pera, hindi ka masaya. Hindi totoo yun. Alam nyo ba na maraming pera, kapatid? Maraming tao na limpak ang pera, pero sila ang pinakamalulungkot. O sabi ng iba, hindi mo lang alam, pastor, na pag may pera ka, kaya kang pasayahin ang pera mo. Alright, mag-beach ka dyan. Tingnan mo ha, mag-beach ka ngayon. Alright. Pero maaring napasaya ka physically, but emotionally, baka hindi ka masaya. Ha? Kung ipunin mo na lang yan, kapatid, i-invest mo na lang sa gawain ng Panginoon. Gagamitin ng mga area leaders, gagamitin ng mga nagsusundo yan. May nasundo na bata yan. Hindi nyo alam na yung bata na yan, titino ang buhay, magpapakatino siya, gagamitin ng Panginoon, maging pastor yan, at aayos ang buhay niya. Bakit? Sapagkat nag-invest ka sa gawain na ito. Don't invest your money doon sa bagay na walang eternal value. But let us invest our money. Let us invest our time. Yung mga bagay na merong tinatawag na eternal value, or else nagsasayang ka ng oras, nagsasayang ka ng pera, nagsasayang ka ng panahon. Isang araw, wala na ka ng magandang pagkakataon. Ano sabi ng Bible? The thing that hath been, it is that which shall be. And that which is done, is that which shall be done. And there is no new thing under the sun. Anong sabi ni King Solomon? The wisest man ever live on earth. Walang bago sa mundong ito. Paulit-ulit lang yan. Sabi ng Biblia, is there anything whereof it may be said, see, this is new? Meron bang nakapagsabi na, eto bago to? Anong sabi ni King Solomon? It had been already. Nakaraan na yan. Nangyari na yan. Of old time, which was
before us. Nakikinig tayo? All, and I gave my heart, sabi ni King Solomon, to seek and to search out by wisdom concerning all things that are done under heaven, this sore travail hath God given to the sons of men to be exercised therewith. I have seen all, sabi ni King Solomon, the works that are done under heaven, under the sun. Behold, and behold, all is vanity and vexation in spirit. Makinig kayo. Anong naranasan mo na hindi naranasan ni King Solomon? Ulitin ko. Ano ang mga karanasan mo na hindi naranasan ni King Solomon? Wala kang naranasan na hindi naranasan ni King Solomon. Pero maraming naranasan si King Solomon na hindi mo naranasan. Do you understand, mga kapatid? Ha? Magkano ang pera mo, kapatid, na hindi nahawakan ni King Solomon? Ha? Maraming perang nahawakan si Solomon na hindi mo nahawakan. How much is your gold compare sa ginto ni King Solomon? Siguro pag sama-samahin mo ang ginto ng Pilipinas, kapatid, wala pa sa ginto ni Solomon ng panahon niya. Anong wisdom na meron ka na wala si King Solomon? Nakikinig tayo, mga kapatid? Sige nga, pero maraming wisdom si King Solomon na wala ka, wala ako. Kaya sinasabi niya lahat ito sa atin. Anong sabi niya? Paulit-ulit lang sa mundong ito, ang mga mata natin, maraming nakikita, pero walang satisfaction. Anong gusto naman ng mata natin? Gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. Tanong, naaayon ba yan sa programa ng Diyos? Sabi ni King Solomon, is all vanity. All is vanity. Anong sabi ni King Solomon? Lahat yan pagpaparaya. Lahat yan karangyaan. Lahat yan kapalaluan. Lahat yan kayabangan. Lahat yan kahambugan. Lahat yan pagkawalang kabuluhan, pagkawalang halaga. And vexation in spirit. Anong ibig sabihin yan? Vexation, nakakayamot. Nakakainis. Sabi ni King Solomon, that which is crook cannot made straight. That which is wanting cannot be numbered. Anong ibig sabihin yan? Sabi ni King Solomon, ang baluktot ay hindi matutuwid. Tingnan nyo sa mundong ito, ang baluktot mahirap ituwid. Nakikinig kayo, mga kapatid? At ang kulang ay hindi mabibilang. Quick points. Makinig kayo. Papaano natin gagamitin wisely yung time? Remember, time is not yours. Naintindihan natin? Ang time, hindi mo pag-aari yan. Ang panahon, hindi mo pag-aari. Ang panahon, hindi ko pag-aari. Pero both time and season are God's. Lahat yan, Diyos ang nagmamay-ari yan. Nakikinig kayo, mga kapatid? So, paano natin gagamitin yung time wisely? Number one, spend time to God in prayer. Come on, amen! How to use time wisely? Spend time to God in prayer. Paul said, pray without ceasing. Kapatid, hindi tayo nagsasayang ng oras pagka in-spend natin, ginugol natin yung time, kapatid, in talking to God. Spend time to God in prayer. Number two, spend time to God in soul winning. He that winneth souls is wise. Amen. Spend time to God in soul winning. Spend your time in attending church services. Ano sabi ni King Solomon, kapatid? For a day in thy courts is better
than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of the wicked people. Amen. Sabi ni King Solomon, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire His temple. Sabi ni King Solomon, kapatid, I was glad, masaya ako when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hindi tayo nagsasayang ng oras dito, mga kapatid. Alam nyo kung anong ginagawa natin ngayong umaga? Ginagamit natin yung time wisely. Amen. Alam nyo nararamdaman lamang ni nanay. Anong sabi niya? Pastor, pag-pray mo ako, gagaling lang ako, aatin ako sa church. Ikaw wala kang karamdaman, hindi ka nakakapagdalo. Siguro maganda lumipat sa iyo yung karamdaman niya. Spend time in discipling others. Spend time in the ministry. Amen. Kapatid, hindi mo pag-aari ang time. Do you hear me? Huwag mong ipagyabang ang panahon. Hindi mo pag-aari yan. Ba't mo ipagyayabang hindi iyo? Do you understand? Nakikinig kayo, mga kapatid? Bakit mo ipagyayabang ang hindi iyo? Time is not ours. Sino makapagsabi ngayon, Pastor, pag-aari ko ang panahon? Sino ba nagsasabi niya? You just like Satan. Sabi ni Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Colossians 4:17, and I say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Spend time in the ministry. Nakikinig tayo, amen. Spend time in the ministry. Spend time in discipling others. Amen? Spend time in attending church services. Spend time in soul winning. Spend time to God in prayer. Use your time wisely. Use time wisely. Time is not yours. Ay, kinig mga kapatid. Nobody can control time. Nobody can control season, but God can control both. Amen? Yan ang kagandahan, kapatid. Alam nyo ba na pwedeng baguhin ng Diyos? Pwedeng itigil ng Diyos ang oras? Do you remember during the time of Joshua? Nakikinig kayo, mga kapatid? Nung si Joshua nakipaggera, mga kapatid, sa mga kalaban, anong sabi niya? Nakiusap sa Panginoon. At ang sabi niya, Son, stand still. That's the only one time na nangyari at pangyayari sa buong mundo na yung ikot, yung araw, tumigil siya. Makinig kayo. Matutunan natin na ipagkatiwala ang Diyos ang panahon, sapagkat ang panahon hindi iyo. Ang kagandahan pagka ipagkatiwala natin ang Diyos ang panahon, kapatid, Siya ang may control ng panahon. Siya ang may control ng nakapaloob sa panahon. Nakikinig, mga kapatid? Nobody can control time. Nobody can control season. Amen? But God can control both. Nobody can stop or can change time. But God can do it both. Kapatid, commit your time to Jesus because the days are evil. Nakikinig tayo, mga kapatid. Alam nyo ba, hindi nyo ba nahalata ang buhay natin?
Ngayon ang sigla-sigla mo, bigla na lamang nanghihina ka. Iyon na nga lang si asawa ni Sister Carol, si Brother Ernesto. Akalain mo yan, ang lakas-lakas na lalaki. Walang, kumukuha lamang siya ng pagkain ng kanyang apo. Mamaya-maya may biglang bumagsak na papaya at nabagsakan siya. At ilang buwan mga kapatid na nakahiga lang siya, hindi siya makabangon, hindi siya makaupo kung walang tutulong. Pero salamat sa Panginoon, ngayon nakakaupo na siya. Kapatid, huwag niyong ipagyabang na malakas ka ngayon. Huwag mong sasabihin na, akin naman ang oras ko. Sino may sabi sa'yo? That's lying. Sino man nagsasabi dito na, oy, basta ako, hawak ko ang oras ko. Sino may sabi sa'yo? Di ba madalas natin marinig yan, tama? Hawak ko naman ang oras eh. Ang oras, hindi iyo. At least nalaman mo ngayon, kapatid, kasi madalas natin gamitin yan eh. Basta ako, dito ako, hawak ko naman ang oras ko. Sino may sabi sa'yo? Ha? Kailan nagsimula na pag-aari mo ang oras? At nais kong sabihin sa iyo ngayon na hindi mo pag-aari ang time. Ang time sa Diyos yan. Nakikinig mga kapatid? Kaya makita mo pag sinabi ng Diyos, alright, Karil, alika na. Ha? Pag sinabi ng Diyos kay Garcia, Garcia, alika na. Wala kang magagawa. Ha? Ay, pastor, nakakatakot naman. Kahit katukin mo pa yung katabi mong inaantok. Ha? Use your time wisely. Time is not ours. Commit your time to Jesus. Spend time in attending church services. Ito hindi sayang to. Kinig kayo mga kapatid. Pero sigurado mamayang hapon marami sa inyo magsasayang. Hindi na naman kayo a-attend mamaya sa pananambahan. Naririnig niyo ako? Pero ito, makinig ka. Sinisigurado ko sa iyo, hindi iyo ang panahon. Isang araw, haharap din tayo sa hukuman ng Diyos doon sa totoong nagmamay-ari ng panahon. Pati ikaw, pagkaari ka ng Diyos. Ha? Now, ngayong umaga, are you willing to commit your time to God? Sumagot kayo na malakas. Are you willing to commit your time to Jesus? Everybody stand up. Let us go to the altar at gumawa tayo ng kasunduan sa Diyos. Kapatid, at sabi natin, Panginoon, simula ngayon, yung time ko sa iyo na. Come on, come on. Come on. Let's go to the altar. Huwag niyong gawin niyo sa upuan niyo. Umalis kayo sa upuan niyo. Wala naman kayong sakit. Get out of your chair and let's go to the aisle. Dito tayo sa gitna. Gumawa tayo ng commitment sa Panginoon. Anong commitment na gagawin natin? Let's commit our time to God. Commit our time to God. Pagka ipinagkatiwala natin sa Panginoon, kapatid, ang ating time, sabihin ko sa inyo, you're not wasting your time. Pangalawa,
kinakailangan ipagkatiwala sa Diyos ang time. Because time is not yours. Hindi mo pag-aari yan. Kahit balibalik-tarin mo yan, hindi iyo yan. Sa Panginoon yan. That's why, use time. Not yours. Time is not yours. Hindi iyo yan. Use time wisely. Paano natin gagamitin na tama ang time? Spend time in soul winning. Spend time in winning people. Spend time in the ministry. Spend time in listening to the Word of God. Spend time in prayer. Alam niyo, nakakalungkot mga kapatid, kunti lang yung panalangin natin. Kapiranggot lang yung panalangin natin. Pero marami tayong dut-dut sa ating mga cellphones. Sa totoo lang. Marami tayong panahon sa ating cellphone, pero wala tayong panahon na makipag-usap sa Panginoon. It's a waste of time. Spend time wisely. Don't waste your time. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. I've done my part. I've done my best, O God. Inihiling ko po, inihingi, Panginoon, ang mga anak niyo pong tiklob tuhod. Magawa po sila ng commitment, Panginoon, sa inyo, to commit their time to you, O God. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na pag ikinumit namin ang aming time sa inyo, is not a waste of time. Kailangan namin i-commit ang aming time sa inyo because time is not ours. It is yours, O God. Then, we must learn to use it time wisely. Kaya mga kapatid, dapat mas marami kaming time sa prayer. Mas marami kaming time sa church. Mas marami kaming time sa ministry. Mas marami kaming time sa soul winning. Mas marami kaming time sa discipleship. Dapat, Panginoon, wala kaming panahon sa kamunduhan. Pero dapat yung buong time namin, spend namin dapat sa inyo, Panginoon, upang hindi sayang. Panginoon, kausapin niyo po ang mga anak ninyo. Bless niyo po ang kanilang mga commitments, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, can you shout amen? Amen.